Kaya ako naniniwala ako dun sa speech ni, kung hindi man AI yun itong ginawang video pahayag ni Saldico. 50-50 yun eh. 15 totoo, 15 hindi. Ano yung 15 totoo, 15 hindi, Chris Ulo? 50% totoo yung kay Martin. 50% na hindi totoo, siyempre kay PBBM. Tsaka, grabe naman, itsura pa lang ni Martin Romualdez. Itsura pa lang ni Martin Romualdez. Grabe. Tayo ba na maglolokohan pa? Itsura pa lang ni Martin Romualdez. Itsura pa lang ni Martin Romualdez. Wala nang kabahid-bahid na korupsyon, ano? No? Itsura pa lang eh. No? Itsura pa lang eh. Oh, halatang parang buhayang nabubuhay sa tubig alat. Oh my goodness. Ang sarap. Ano? Sarap pala. Ang sarap pala ng, alam mo yun, ang sarap pala ng vlogger na yung tipong nung nakaraan hindi mo pa siya mabanat-banatan pero may binanatan mo na. Putik na yan. Sabi, ito ang magandang mindset nating mga loyalista. Kasi yung ibang mga nagsasabi, kasi aminin kasi na, ito tandaan nyo, ito tandaan nyo mga kababayan. Hindi tayo ang ito aaminin ko, si Martin Romualdez, siyempre, press 5. Inaamin ko, grabe ang ginawang pagtatanggol dyan. Kay Martin Romualdez, grabe ang ginawang pagtatanggol dyan. Pati dun sa kanyang mga programa. Diba? Grabe ginawa akong pagtatanggol dyan. Kay Martin Romualdez. Nalala nyo? Press 5. Pero, pagka ICI na ang nagsasabi na dawit siya, handa kong ialis ang suporta sa kanya. Bakit? Sino ba ang bumuo ng ICI? Di ba si Pangulong Bongbong Marcos? So dapat, kung ano ang lalabas na investigasyon sa ICI, maniniwala tayo, susuportahan natin. Bakit? Si Pangulong Bongbong ang nagtatag niyan eh. Si Pangulong Bongbong ang bumuo ng ICI eh. Galamay niya yan eh. Kapag kinontra mo yan, hindi ka naniwala sa kanya, sa ICI, lumalabas, anti-Marcos ka na. Ha? Lumalabas, anti-Marcos ka na. Hindi mo pinaniniwalaan yung ICI. Si Pangulong Bongbong nagbuo dyan eh. Natural, dapat may tiwala tayo dyan. At, hindi basta gagawin ng ICI ang pag-pursue ng kaso papunta sa ombudsman nang walang mga ebidensya. Kilala niyo ba kung sino mga miyembro niyan? Tingin niyo ba magkakaso yan papunta sa ombudsman kay Martin Romualdez nang laway lang ang puhunan ng mga ilalabas ng titistigo doon? May mga ebidensya yan. At ako naniniwala na itong ginawang pagkaso ng ICI kay Martin Romualdez papunta sa ombudsman, hindi ito yung sa pahayag ni Saldico. Sa ibang tao pa yan. Hindi naman sinumpaan ni Saldico yung ginawa niyang pagkukwento kay Martin Romualdez. Doon lang yung sa video niya, hindi mo pa alam kung totoong video yun or AI. Sa ibang tao pa yan, may mga ibang tao talagang nagkakanta kay Martin Romualdez. Kaya ako, kung ano ang lalabas sa ICI, kung ano lalabas sa investigasyon nila, at sasabihin kasuhan na ito, ombudsman, naniniwala ako doon. So, suportahan ko ang ICI. Bakit? Si Pangulong Bongbong ang bumuo niyan eh. Si PBBM nagtatag niyan eh. Kapag hindi ka naniwala sa ICI, kinontra mo yan, anti-Marcos ka na. Hindi mo, ito talagang loyal ka kay PBBM. Diba? Ganun lang kasimple yan.
mga kababayan. At bakit ba ayun talaga naman, oh. Kaya kung ano lalabas diyan na resulta, suportahan ko. Kasi, inuulit ko, kung yung yung iba naniniwala nakatulong si Martin Romualdez kay Pangulong Bongbong para hindi ma-impeach. Hindi po pwede yung kabilang kamay na bahagi ng katawan ni Martin Romualdez, nagnanakaw naman ng pera ng taong bayan. Hindi pwede yun. Kasi si Pangulong Bongbong, kaya nga bumuo ng investigasyon para sa Manumalyang Flood Control Project. Para makuha ng taong bayan ng hustisya. Makakuha yung hustisya sa ginawang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Kasi ang nangyari, ito inuulit ko mga kababayan, ang nangyari ho rito sa DPWH, diba, iba-ibang kulay ang grupo ng politika. May dilaw, may pula, may kakampi, may kampo ng demonyo. Magkakaiba sila ng paniniwala pinaglalaban sa politika. Pero pagdating sa panggagatas ng DPWH, nagkakasundo sila. Ibang usapan yan. Pare, magkalaban man tayo sa ibang politika, ha? Paniniwala sa politika, pero pagdating sa pandarambong ng pera ng DPWH, sa pera ng taong bayan, kampi-kampi tayo. Ganun ang nangyari dyan. Ginawa nila ng gatasan ng DPWH. Ganun ang nangyari dyan. At nagsimula yan, sa administrasyon ng demonyo. Sa administrasyon ng demonyo. Na kung saan ay umaamin na mamamatay tao siya. Ayun, nando dun. Sa impyerno. Oo. Nagbubuo ng taon na ikukulong niya, si Digong. So, basta ako, nasa inyo yan, wala tayong personalan. Kasi sabi ko nga sa inyo, nung mga nakaraan live ko pa, itong istoryang ito, hindi naman kasi sabi ko nga, may mga napamahal na kay Martin Romualdez. Pero nyo kalilimutan dahil kay Pangulong Bongbong yan, kaya nyo minahal yan. Dumating na tayo sa point na kinakailangan na natin mamili. Kasi hindi man natin, ano bang malay natin na aabot tayo sa ganito na maiipit tayo sa sitwasyon sa pagsuporta kay PBBM at kay Martin Romualdez. Alam ba natin to na mangyayari to? Pero kailangan natin mamili at kailangan piliin natin yung mismong sinusuportahan natin dito. Walang iba si President Bongbong Marcos. Siya na nga nagsabi, kakasuhan yung pinsan niya pinakakasuhan na May mga ebidensya Ano pang gagawin natin? Kukontrahin natin yun? Diba? Gumawa ng video si PBBM kukontrahin na ba natin yun? Siya na nga nagsabi, anong gagawin natin? Siguradong mahal ni PBBM si Martin. Pinsan niya yun. Pwede bang di niya mahal si Martin Romualdez? Pinsan niya yun. Siguradong mahal niya yun Pero kung ikaw talaga sasabit, lalabas ang mga ebidensya, mayroon ka talagang kinalaman. Set aside yun yung pagmamahalan. Hindi naman pwedeng sabihin ni Pangulong Bongbong na, hindi pwedeng makulong to si Martin Romualdez kasi mahal ko to, pinsan ko to. Hindi pwede yun. Set aside na natin yung mga mahal-mahal na yan. Set aside natin yun. Kung yan talaga lalabas sa ebidensya, may kinalaman si Martin Romualdez, naku po, wala tayong magagawa dyan. Baka nakakalimutan nyo, ang pagkakaso ng ICI dito sa mga politikong ito, hindi sila bumabase sa dami ng supporter. Kung ano ang lalabas na resulta, ebidensya doon sa ginagawa nilang pag-iimbestiga. Doon sila babata, hindi sa atin. Kala nyo sa atin? Hindi sa atin yan. Kaya kahit Luzon, Visayas, Mindanao, magsabi ng Martin Romualdez, mahal ka namin. Hindi doon babase ang ICI sa ebidensya. At hindi po pwedeng laging rason na dapat hindi makulong si Martin Romualdez
hindi makakasuhan dahil nakatulong siya para si PBBM hindi ma-impeach. Hindi po pwedeng laging ganun ang rason. Anong utak meron kayo? Hindi pwedeng laging ganun, mga kababayan. Ha? Hindi pwedeng laging ganun. Sabi ko nga sa inyo, dumating na sa point na kailangan nating mamili, especially sa tama. Especially sa tama. Kasi kung talagang may kinalaman dito si Speaker Martin Romualdez, ay putik. And ibig sabihin, nakasira siya sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pinsan. Kaya maganda kung makukulong si VP Inday Sara Duterte at si Martin Romualdez, pagtabihin ng kulungan, no? Pahig kayo. Pagtabihin ka ng kulungan, ano? Ano? Pagtabihin ng kulungan, eh. Pahig kayo, pagtabihin? Press 6. Ha? Nako, Martin Romualdez. Lasapin mo na yung, baka ito na yung huling Merry Christmas mo. Ha? Baka sa susunod, hinatid ka na ng lechon sa kulungan. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga.